Try to go 1, 2. I think as you're up. Oh yeah. Alright mga bossing. Ito yung beses ko ng paulit-ulit na ginawa. Pero syempre, para dun sa gustong, nagtatanong ulit, ulitin ko yung paliwanag. So okay, bossing, paano mo napapatunog ng ganyan yung mga speakers mo? Kung maliliit lang, actually hindi pa nga ito may mas maliliit pa tayong ginawa na. Ito, malakas na to pagka pinagsama-sama mo. Okay, paano yung lumalabas daw, realistic sound, parang ganito, parang ganyan. Anyway, ganito po yan mga bossing. Ulitin ko, doon dapat kayo laging yung mindset nyo is yung proper na wattage compatibility doon sa inyong mga ginagamit na unit. For example, amplifier wattage and speaker wattage, at importante yung impedance wattage mga bossing. Tungkol naman doon sa sinabing bakit parang realistic siya or may effects gamit ko lang mixer. Actually, may effects tong mixer pero hindi ko naman siya ganun napakababa lang na alas 9 yung effects. So kung baka nagiging ganun yung tunog niya, kasi dinesignate ko siya mga bossing. Kumbaga kagaya ng active sub na yun, so may out yan para sa speaker, nilagay ko siya doon. At ito naman dalawa, so magkasama siya sa channel nitong active sub. Yun nga lang kasi by wiring to. So may meron siyang pagkakaiba sa normal wired na speakers at saka yung by wiring. So kaya gano'n ang nakakalabasan ng tunog. Kinakalabasan pala. Tinanggal ko na nga yung nasa taas di ba? Okay. So, tanong naman, bossing, okay na pang outdoor yan? Yan mga tanong, no? Depende sa outdoor. Siguro kung garahe nyo lang or labasan ng bahay nyo, okay na yan. Pero, huwag kayong aasa na tumutunog to ng kagaya ng tunog ng mga mobile o diskohan. Siyempre, magkaiba yun. So, pagka sinabi kasi nakakategorize ka sa hi-fi or audiophile ang iyong kumbaga tenga, dumidepende talaga yan sa una-una equipment used at yung pagtimpla. So sa akin nga lang, simple lang, pero nakukuha pa rin natin yung gusto nating out, di ba? Mag-aaralin nyo lang, timple-timple nyo ng mixer nyo, equalizer nyo, kakain yan. Tapos tandaan nyo mga bossing yan, yung 12 o'clock habit na yan, ng mga settings, no? Ayan, pag-aralin yung unity gain settings, sinabi ko na rin yan sa isang video natin. Lagi din tatandaan, siyempre, yung speaker na naka-load lagi sa ampli. Hindi ka pwedeng magsalpak ng 2,000 watts dyan kung 50 watts lang yung ampli mo. Tandaan, lagi dapat mas mataas ang ampli, ha? Or yun nga, yung inyong device na ginagamit. Dapat lagi po may window. Hindi pwedeng 1,000 watts yung amp, 1,000 watts speaker. Kumbaga hindi niya mapapalabas yung karakter niya. Diba, bossing? Lalo kung hanapin niyo yung sa mid-high kasi andiyan hahanapin mo minsan yung bell ng drums, yung kalansing ng ganito, ng ganyan, ang hirap hanapin nun kung gantong simple lang ang setup mo. Pero depende nga yan ako sa pagkalikot ng mixer. Diba? Yan lang yun Basta't sabi ko nga kung saan lalabas yung kumbaga mararamdaman mo na pwede na. Ganon. Lagi dapat ganon. Kumbaga dapat yung meron kayong output target kung anong gusto nyo yung lumabas na tunog dyan. Diba? Ito parang live naman siya. Panginin bell.
Again. Yun nga, dapat lagi nyo tatandaan, pagdating sa mixer, dapat hindi magpipik. So, kung magpik yan, baba ka rito, tsaka mag-adjust ng volume out, no? Tapos, sa booper naman, lagi nyo tatansyahin yung out nyan. Pag sobrang lakas ng baho, hindi na, kumbaga, hindi ka na naghahanap ng realistic na tunog. Ang hinahanap mo ng disco-disco ka na. Yung gitara, dito lumalabas, oh. Dito yung organ. Diba? Yung hi-hat dito. Kulit. Talaga. Yeah. So, wala pang pick. Pwede pang magtaas. Tap, nag-pick. Iwasan nyo hanggat maaari wala. Dapat smooth ka lang. Okay mga bossing, anyway, laging tatandaan, bawat mga devices, bawat mga equipment, at bawat speakers ay may kanya-kanyang characteristics. Hindi nyo pwedeng makuha yan sa halimbawa, speaker nyo ganito, ganyan. Hindi po pwede. Yan po mga bossing ha. Basta try to explore, try to experiment. At importante nga po, ay kayo ang makukontento. Yung tenga nyo mga bossing ha. At pang gagawin natin, let's rock and roll.